Masakit tanggapin na siya ay isa lamang babaeng laruan. Isang libangan na anumang sandali ay maaari ng isa-isang tabi. Kalimutan. Rebecca, napakasama mo. Ganun nga lang ba ako sa buhay mo? Galit na tanong niya sa sarili. Bumalong na naman ang kanyang masaganang luha sa labis na habag sa sariling kaligayan. Tumunog ang telepono sa salas. Dinig iyon sa silid ng dalaga. Napabalikwas ito mula sa kama. Si Rebecca, naisip niya. Humangos agad siyang palabas. Nakalimutang nakamanipis na pantulog lamang siya. Huli na nang maalalang may ibang lalaki nga pala sa salas. Hiyang-hiya siyang tinakpan ng kamay ang manipis na kasuotan. Pilit ikinukubli ang masiselang bahagi ng pagkakabae. Si Richard ay napahiya rin sa sitwasyon. Nakita na niya ang mga hindi dapat bago nakapangkubli si Julia. Agad na iniba ng binata ang tingin. Kuwan, gusto kong makausap, Julia. Neneng daw ang pangalan. Hawak ni Richard ang telepono. Nakausap na ang nasa kabilang linya bago nakalabas si Julia. Please tumalikod ka muna. Sasagutin ko ang phone. Asiwang nagsalita ang dalaga. Tumalikod naman si Richard. Ang binata ay nakasuot na ng pajama at t-shirt na pantulog. Hello, ito na po ba si Ma'am Julia? Tanong ng kausap ng dalaga. Ito nga, sino ito? Ako po si Neneng na maid. Dapat po inariyan ako sa inyo, Ma'am Julia. Yun ho ang sabi ng amo ko. Ikaw pala. Oo, kanina ka pa nga dapat narito, Neneng. Bakit hindi ka nakarating? Ma'am Julia, yun nga po ang dahilan kaya ako tumawag. Kanina po kasing tanghali ay nag-day off na ko. Nakipagkita ho ako sa boyfriend ko para magpaalam. Para sabihin iba na ang paglilingkuran ko. Kayo nga po. Pero ang boyfriend ko ho na may trabaho naman, niyaya ho ako sa scene at pagkatapos ho ay sa likod ng Folk Arts Theater. Doon na ho kami inabot ng dilim. O ngayon, Neneng. Ma'am Julia, matagal na ho ako niyayayang pakasal ni Oming. Iyon hong girl, boyfriend ko. At kanina ho ay binigyan niya ako ng ultimatum. Kung ano raw ho ang mahalaga sa akin, ang trabaho ko ang pagpapakasal sa kanya. Kung pipiliin ko raw ho ang trabaho ko, siya ay lalayo na lamang at hindi na magpapakita sa akin. Pero kung siya raw ho ang aking pipiliin, kami ay pakakasal agad sa lalong madaling panahon at ano, Neneng, ano ang ipinasya mo? Pigil ang hininga ni Julia. May kung anong simpatya siyang nadama sa kausap. Ma'am Julia, nag-iibigan po kami ni Oming. Siya po ang pinili ko. Pakakasal ho kami agad. Pasensya na po, Ma'am Julia. Nauunawaan kita, Neneng. Good luck sa inyo ni Oming. May bigil sa lalamunan ng dalaga. Nang magbaba ng telepono ang nasa kabilang linya, ay nagbaba na rin si Julia. Tinapunan niya ng tingin si Richard. Manaliting ka munang nakatalikod, Richard. Ibibida ko ang sabi ni Neneng. Ano ba raw ang nangyari? Hindi nga humarap si Julia kay Richard. Mas mahalaga kay Neneng ang kanyang boyfriend. Magpapakasal agad sila. Ayaw niya siyang payagang magtrabaho. Napalunok si Richard. I think hindi dapat masira ang gabi mo. At least ay pag-ibig ang dahilan ni Neneng. Bumuntong hininga ang dalaga. Tama ka. Nakakaingit nga ang Neneng na yun eh. Alam niya kung ano ang mas importante. At mahal na mahal siya ng boyfriend niya. Gusto ay kasal agad. I'm going back to my room. Pagkasara ko ng pinto ay maaari ka ng humarap, Richard. Salamat sa pagiging magino mo ko. Pagkasabi ay tinungo na nga ng dalaga ang silid tulugan at isinara ang pinto. Umaling na si Richard at tinihimlay sa mahabang sopa ang katawan. I love you, Julia. At gusto kong pakasalan ka pagdating ng tamang panahon. Bulong ng binata sa sarili. Kasal, ito ay isang bagay na hindi niya maaaring makamtan kay Rebecca Laredo. Naunawaan ni Julia. Ang sikat na mambabatas ay kasal na sa asawa nitong sosyal, si Jasmine Laredo. Sa Pilipinas ay isang babae lamang maaaring pakasal ang isang lalaki. Kapag sumobra sa isang pagpapakasal ay bigami ang aabuting kaso ng Ginoo. At kailanman hindi sisirain ni Rebecca Laredo ang pangalan sa pagpapakasal sa iba pa bukod sa legal na asawa. Alam ni Julia. May plano ba siyang maging kabit na lamang at ng isang lalaking hindi naman niya tiyak sa sarili kung iniibig siya? Mga tanong ito na naglalaro naman sa isipan ng dalaga. May sagot din naman siyang nakapa sa diwa. Maaari nga pala siyang pakasalan ng matandang lover kapag ito ay nabalo na. Kapag si Mrs. Laredo ay patay na. Napalunok siya. Wala siyang hangad na mamatay si Mrs. Laredo para lang siya ay maging bagong Mrs. Laredo. Lalong wala sa plano niyang maghintay ng maraming taon hanggang sa mamiyudo na ang mambabatas. Isa pa, paano kung wala na pala siyang dapat hintayin? Di nga ba't may mga palatandang nagsasawa na sa kanya si Rebecca? Tinignan niya ang pinto at natiyak niyang nakalakim. Inaantok na siya. Ipapahinga na niya ang pagal na katawan at isipan. Tanghali na nang magising siya kinabukasan.
Araw ng linggo at wala siyang pasok sa universidad. Nagsuot siya ng robe at lumabas na ng silid. Hinanap niya agad si Richard. Sa salas ay wala ito. Wala rin sa kusina. At nakita niya ay ang mga pagkaing bagong luto na nasa dining table at may kanya-kanyang takip. Lagay pa lang iyon ay nagluto ang binata. Naisip niya, mayroong sinangag, longganisa at ginisang gulay. Pero nasaan ba si Richard? Naitanong niya sa sarili. Posibleng nasa labas at bumibili ng pansisal o baka naman naglilinis na ng kotse. Panatag ang kaloobang tinungo niya ang banyo. Magsa-shower muna siya bago haharapin ang pag-aalmusal. Binuksan niya ang pinto ng paligon at ganyan lang pagkagulat niya. Pagkat sa loob ng banyong ito ay nakita na niyang nakatapat sa dutsa si Richard. Nakatalikod ang binata at hubot-hubad na naliligo. Naramdaman siya ng binata at ito ay napaharap sa kanya. Ang lahat ng pribadong bahagi nito ay napagmasdan ng dalaga. Sabay silang napasigaw sa pagkabigla. Isinara agad ni Julia ang pinto at makasala ng banyo. Galit na sinipa yun ng dalaga. Richard, bakit hindi ka marunong maglak ng pinto? Napakabastos mo. Sabi ni Julia sa labas ng banyo. Julia, I'm sorry. Nalimutan ko palang ilaki. Akala ko kasi hindi ka gagawin rito. Nakatapi ng tuwalyang sumungaw si Richard. Magani ang biluksan ng pinto. Gago kasi ang rib na yun eh. Hindi ka niya dapat ipinadala rito. Nanggagalaiting lalo si Julia. Pwede ba, Richard, isamuiran mo yung pinto? Sumunod naman ang binata. Sa loob ng banyo siya muling nangatwiran. Mahina pero dinig pa rin naman ang dalaga. I'm really sorry, Julia. Pangako hindi na mauulit. Sa isang sulok malapit sa banyo nahagip ng mga mata ni Julia ang pads na hinubad ni Richard. Nakapatong yun sa maletang hanggang ngayon ay hindi pa nadidiskarga ng binata. Kasi wala nga pala siyang inilaang cabinet man lang para kay Richard. Naunawaan ng dalaga. May kung anong papel na nakakalat sa sahig. Napansin pa ng dalaga. Malapit yun sa pads at nakatiklop. Marahil ay nahulog sa bulsa ni Richard na isa loob ni Julia. Ayokong may kasamang lalaki rito, Richard. Hindi ko na kailangan ng paglilingkod mo. Sigaw ni Julia sa saradong pinto. That's unfair. Dahil lang sa kapiraso kong pagkakamali ay paalisin mo na ako, Julia. Sumigaw mula sa loob ng banyo ang binata. Hindi maliit na pagkakamali yun, Richard. Mahalay ang nakita ko. Mahalay din ang nakita ko sa iyo kagabi, Julia. Lumabas kang nakapantulong na manipis. Pero alam kong hindi mo sinadya yun at hindi kita sinisisi. Bakit ngayon sisisihin mo ako? Sumisigaw rin sa loob ng banyo sa Richard. Basta gusto ko yung umalis ka na, Richard. Natahimik ang nasa loob ng banyo. Iiling-iling na dinampot ni Julia ang nakatuklop na papel sa sahig. Minuklat at tinanong ni Hayaniya iyon. Laredo may mangyayari sa iyong ching-ching na Julia kapag itinuloy mo ang paglaban sa import liberalization. Kinilabutan si Julia. Napatilig. Naparinig iyon ni Richard. Nakatapi ng tuwalyang tarantang lumabas agad siya ng banyo. Nakita niya si Julia nanginginig at luhan sa takot. Julia, anong nangyari? Pigil ni Richard ang magkabilang balikat ang luhaang babae. Itinuro ni Julia ang papel na nabitiwan. Ano ang ibig sabihin niyan, Richard? Nakita po na pala. Isa pa yan kung bakit pumayag akong magbantay sa Julia. Bukod kay Mrs. ay may iba pang nais puminsala sa iyo. Ang nagpadala kay Mr. Laredo ng papel ay ubis na may kalaban niya sa import control. Malamang na may negosyantang nakikinabang ng husto sa liberalisasyon ng pag-aangkat ng mga produkto mula sa ibang bansa. As nais nila akong kidnapin, Richard. Tumango ang binata. Ganun na nga, ang purpose malahil ay para hiyan si Mr. Laredo sa publiko. Ipalalathara marahil sa media. Nang magandang kuha ni Congressman Laredo ay bihag nila. Ang kuha na ay mistress. O kaya ay kabit, ha Richard? Probably. Matamat na sagot ni Richard. At posibleng habang bihag ako ay marirape nila Richard. Sa ganda mong yung Julia, hindi malayong mangyari yun. Takot na napayakap ang binata si Julia. Oh my God, huwag mo akong iiwan, Richard. Hindi na. Huwag mo akong iiwan, please. Pero akala ko ba pinaalis mo na ako? Ayaw mo na kamang narito ako sa pamamahay mo. Pinabawi ko ng aking sinabi, Richard. Please stay. Nakayakap pa rin kay Richard ang takot na dalaga. Bumabalong pa rin ang masaganang luha. Nagyakap na rin ni Richard si Julia. Hinagod-hagod ang buhok ng dalaga. I'll stay, Tana. Hindi kita pababayaan. Bakit hindi nabangin sa akin ni Rebang tungkol sa mga kaaway ni Richard? Si Julia ay iniupo ni Richard sa sopa. Halata pa rin nanlalambot ang dalaga dahil sa pangyayari. Maaaring nawala sa loob niya. Maaari rin namang ayaw kaniyang masyadong maalarma. Anyway, narito naman ako. Iyon ang importante, Julia. Nasulya pa ng dalagang ayos ng binata. Magbis ka muna, Richard. Ayoko ng lalaking nakatapi lang ng tuwalya. Nahiyang napangisi si Richard. Yes, ma'am. Right away. Makaraan ng kalahating oras na naging kalmante na ang dalaga. Naligo at nagbis na disenteng bestida si Julia. Pagkatapos ay dumulog na sa hapagkainan, nagtimpla ng kape.
Sabay na tayong kumain, Richard. Tiyak kung gutom ka na rin. It is almost 9 in the morning, sabi niya. Pwede pa namang tisin, Julia. Sige, mauna ka na at nang hindi masira ang appetite mo. Tumanggi si Richard pero nakangiti. I insist that you eat with me, Richard. Pinormala ng dalaga ang binata. Napapangiting napailing ang titimpla ng kapeng si Richard. Dumulog na rin siya sa breakfast table. Hanggang sa pagpapakain ba ng kasama ganyan ka mag-utos. Gusto ko lang naman na huwag kang malipasan ng gutom, ano? Tugon ni Julia matapos ulyapan si Richard. Dahil ayaw mo magka-ulcer ako ganun. Ganun nga. Dahil pag nagkasakit ka, wala nang matapang na lalaking magtatanggol sa akin. Alam mong matapang ako, Julia. Tumango ang dalaga. Nasa Bicol pa po ako nang makipagbalin ka sa isang grupo ng magnanakaw. Bagong pulis ka na binigyan ng mga commendation at ng iyong superior. Sikat na sikat ka nun sa atin, Richard. Salamat naman at aware ka pala. Ang alam ko kasi ng mga panahong iyon, ang pansin mo ay nakalan sa mga manliligaw mong may kaya sa buhay. Hindi naman nanunumbat si Richard. Nang sabihin iyon, hindi totoo yan, hoy. Binati rin naman kita. Ang kaso ikaw ang alop noon kasi maraming dalagang nagkakakrush sa'yo sa lugar natin. Iniisip ko tuloy na mas interesado ka sa iba kaysa sa kapitbahay mo. Sa pagitan ng pagkain nagpaliwanag ang talaga. Sumeryosong tumingin kay Julia ang binata. Ano yun, Richard? Napansin pala siya ng dalaga. Ito ang mahirap sa ating sitwasyon. Driver bodyguard mo ako. Nahihiya tuloy akong manligaw sa'yo. Kalimutan mo na yan, Richard. I'm not the right girl for you. Alam mo yan. Napabuntong hininga si Richard. Oo nga naman pala. Masyadong mataas ang kanilalagyan mo para maibig mo ako. Hey, hindi yan ang ibig kong sabihin. Never na minaliit kita, Richard. Alam kong kahit mahirap ka, ay buo naman ang dangal mo. Kaya nga nagkukwit ka sa pagkapulis dahil prinsipyo ka. Straight guy ka. Hindi mo pala ako naiintindihan. May iba pa bang interpretasyon ng sinabi mo? Naghahanap ng kaliwanagan ng binata. Richard, nang sabihin kong I'm not the right girl for you, ang ibig sabihin nun ay ako ang hindi bagay sa iyo. I mean ako bilang babae hindi na ikaranang ang langgaya mo dahil may pinagdaanan ako. Mistress ako. Kabit. Julia, hindi ko kailanman tinignan ng sarili mo sa ganyang anggulo. With or without your relationship with Mr. Laredo, ay pareho pa rin ang tingin ko sa iyo. Napakataas pa rin, halos nasa pedestal. Never na itinuring kitang masamang babae.